Sorry kung medyo maingay, si Bebo ay nanonood ng vlog ni Mimi. Ni Mimiya. Anyway, nagtutubig po yung mata natin kasi parang whole day ako nag-TikTok. Nanonood ako ng mga TikTok kasi for the past 5 days sa Hong Kong. Di ako nagti-TikTok. Sobrang pagdating namin sa hotel ay pagod na kami. But anyway, we got our suits from Suit It Up. Ayan, nagpa-fitting kami a couple of weeks ago. And, ayan na siya. So, they made me choose the fabric. And, dumating na po siya. Kailan ba to? Like, ngayon lang ata dumating to. Pinigap ko sa lobby. Here it is. Ayun o. Pag nakita mo pala, dito. Nakita natin. Hey! Custom tailored pair for David Gison. This is the suit. Ang ganda. First time ko ata magkakasuit na custom na ganito. Yung fabric and yung print. Ang ganda. I'm really happy with it. I tried it kanina. And this is gonna be our outfit. Yung event natin is called Suit Social. I think 2019 pa yung last event nilang ganun. Technically lahat. Suot yung mga suits nila. Parang medyo very luxe and social ang event na yun. So, kailangan natin ng magandang suit. So, thank you so much, Suit It Up, for this. And also, plus one natin si Bebo. Ginawan din po siya ng suit. Alam niyo man, si Bebo ay mahilig magsuot ng mga suit. So, I'm really excited for tonight. It's gonna be at Antonio sa PGA Cars. Kasi ang tagal ko na gusto puntahan yan. So, I'm gonna try to take some photos. Siguro hindi na ako makakapag-vlog. Mag-ready lang tayo. See you later! Okay, I'm ready! So, this is our outfit for tonight. I'm really loving the suit. I think this is the Paladino suit. Parang kasi meron silang mga iba't ibang suppliers sa iba't ibang country. So, ito yung napili ko. Let's zoom it in. And of course, ikaw in charge sa lahat if it's a custom-made suit. Yan. So, I chose the wide lapels, double-breasted. Even the details here, yung mga ganyan. Super nice. So, let's go! Guys, so katapos na ng event natin. So happy with my suit and ang dami rin nagandahan. Wow, feeling. Kaya hindi ako nanalong best dress. Hindi ko Marte yung nanalo. Deserve naman niya kasi family is love. We're just shooting some content for the gram and for the IG reel. Dito na nga kami sa EDSA. So siguro try namin mag-shoot dito sa may EDSA. Hi guys! Happy Sunday! Today is a working Sunday for me and Bebo. Meron tayong dalawang events today. So kakatapos lang ng church service natin. Hindi na ako nakapag-attend. Last week nag-attend ako ng Sunday service. As in face-to-face. So medyo na-miss ko yun. Today gusto ko sana talaga pumunta. Kaya lang meron tayong event at 1 PM and another one at 5:30 PM. So this is what I'll be wearing kasi meron tayong event for Coco Milk Tea sa may Mega Mall. And then later, si Bebo ay rarampa for Bench Fashion Week. So attendan natin yan. So siguro I'm just gonna change my outfit. Babalik na lang ako dito sa condo. And yes, that is it. I'm just wearing a simple cardigan na orange. Wala naman silang sinabi na kailangan ko mag-orange pero as a pabido. So tinatay yung kulay nung brand. So tara na kasi baka mali tayo. Let's go!
Okay guys, so kakatapos na event natin for Coco Milk Tea sa Mega Mall. Ang saya kasi, ang ganda ng concept nila na meron kang straw tapos tutusukin mo yung lid ng milk tea. May malaki silang milk tea doon. So, kung stressed ka, kung marami kang issue sa buhay, hindi ka maglalabas ng stress. So, ako, tinodo ko siya kanina. So, thank you so much Coco for having me. Ang tagal ko na silang nakaka-work and sabi nila, kinanpick daw nila ako. It's like, they really requested me for this. So, thank you so much guys. I'm really touched and honored. Anyway, inayos ko lang yung mga content flow, yung mga kailangan ko tapusin. Kasi we only have 2 weeks until the next trip. So, kailangan matapos natin lahat ng events, deliverables, deadlines. So, I think I have about 1 hour, 1 hour and 30 minutes to work. And then, kung matapos ako na maaga, I'm gonna try to film a whole video or a TikTok. So, yes. Hello everyone! Ngayon ko lang na-realize na sobrang nakakapagod pala mag-Hong Kong. Kasi yung... What was that? Anyway, yung ko lang na-realize na sobrang nakapagod pala mag-Hong Kong. I had to spend the whole day just to rest. Kasi every time natatambay ako or wala akong ginagawa, na-feel ko na tumitibok yung legs ko. Parang ang sakit, parang ako nag-leg day. Anyway, I just wanted to show you guys kung ano yung mga pinurchase ko from our Hong Kong trip. Saan ba tayo magsisimula? Bumili po ako ng bagong phone. Joke! Hey, ang ganda ng box. This is a perfume. This is from the brand called Oddity. Ewan ko, baliktad eh. Pero ito siguro yung pangalan ng scent. Resonant. Yan siya. Ang ganda ng packaging niya. I just saw this while roaming sa Moon Street. Ang ganda oh. Ayoko naman bumili ng something because of the packaging. Pero isa to sa mga nagpumilit sa akin na bilhin siya kasi ang ganda naman talaga ng packaging niya. I have to say, mabango siya and musky yung scent niya, which I really like. And you know me, every travel talaga, bibili talaga kami ni Bebo ng perfume. Usually siya yung bumibili, tapos humihingi na ako. But this time around, I really wanted this perfume. So this is made in Hong Kong. So I'm so happy kasi ayoko sana bumili ng mga perfume na, alam niyo na, yung hindi local. So I'm so happy that this is made in Hong Kong. And sa buong trip, ito yung ginagamit kong scent. And so far dito, ito pa rin naman yung ginagamit ko kasi gusto ko lang siyang i-explore. Yan, Oddity pala yung fragrance niya talaga. And Resonant yung scent. Very nice. And tignan niyo yung bottle cap oh. Ang ganda. Ang ganda. May pa-ball ang crystal. Panalo to. Medyo may kamahalan lang. Anyway, for our next item, I got it from the same store and I feel like ito yung best purchase ko for the trip. Eh, bumili ako ng massage gun from Lola. Ang lakas maka Lola at Lolo kasi sakit na ng mga kasukasuhan ko. Pero ang ganda, actually ang ganda rin ng packaging niya. Oh. Since I got it from the same store, parang very particular sila sa mga packaging nila doon. So this is a portable massage device and it comes in 4 different heads. Ayan, pwede nyo siya palit-palitan. Typical na ano naman siya, massage gun. Gusto ko lang sa kanya, yung branding niya, tsaka maliit lang siya. So, it comes in this nice pouch. So, pagdadali mo siya sa trips mo, and then, ito po siya. Yun. Actually, sa Hong Kong pa lang, binuksan ko na to. Ginamit ko na siya agad kasi sakit talaga ng legs ko. Ayan, actually, masarap siya dito. Sa chest, sa biceps, lalo na yung dito. Sa calves. Wow, maka-calves. Actually, even the bottom of your feet. Ang sarap niya. Meron namang guide dito para kung saan nyo pwede gamitin yung iba. Ito sa leeg to, sa spine. Yan. So, explore nyo na lang if ever you want to get or kung meron man kayong massage gun dyan. And then, since nakadalawa akong item na hindi naman siya mura, binigyan nila ako ng freebie, which is this one. Kapok. Kapok. Actually, bango niya. Yan. May kasamang soap ba to? But it smells really good. Yan siya. And this candle. Very nice. Okay, for our next item, I got a new pair of shades from Gentle Monster. Mag-open na pala yung Gentle Monster dito sa Pinas. So, I'm really excited about that. Pero since di pa siya open and nasa travel tayo, gusto ko sanang bumili ng bagong shades. Kasi meron akong Gentle Monster na shades na gamit ko talaga. And I'm really happy with that pair. And syempre, yung past trips namin ni Bebo, yung nag-Paris kami, tsaka Bali, wala namang Gentle Monster dun. So, one of the things I really like about Gentle Monster is yung packaging talaga nila. But more than that, gusto ko talaga yung mga fits ng mga shades nila. Kasi parang gets nila yung bagay sa mga Asian. Ang galing kasi ngayon white na siya. Before kasi nung bumili ako sa Singapore, color black siya. Ang tawag sa style na to ay Hue. Lang, yun pa talaga nag-construction. Anyway, I feel like this is such a nice pair and bagay siya sa hair ko ngayon. Yung isa kong binili from Gentle Monster ay medyo pabilog. So this is medyo different naman and I really like it. Again, ang pangalan ay Hue. H-U-E. And when you purchase a pair of sunglasses from Gentle Monster, pwede nilang iinit yung mga side. Tawa ko kasi may inside joke kami.
friends namin, sila Duff, si Jeric at si Bebo, na bumili rin. Pag bumili ka, yan, pwede mong painitin yung dito. Parang meron silang device doon na i-heat nila yung gilid para mas sumikip and para mas snug fit talaga siya sa shape ng face mo. So since naaaliw yung friends ko, gusto pa nila painitin hanggang sumikip ng sumikip ang kanilang mga shades. Anyway, when you purchase a pair of shades, may kasamang authenticity card, tsaka pwede mo ata siya pa-repair globally kung saan ka man maabutan pag nasira siya. So this one also, meron tayong yung wipes natin. Wipes ba tawag dun? So that is a Gentle Monster pair. I'm so happy. Bumili na naman ako ng isang shades bago umuwi. Actually, nung nag-Europe kami ni Bebo, bumili rin ako ng shades from Prada. Hindi ko in-expect na bibili ako uli sa Ray-Ban. Kasi parang natapos na... sabi ko pa rin shades. Parang sabi ko, parang natapos na ako sa era na yung mga wafers, aviators. Pero ang cool, nung nakita namin to, nagulat kami na meron na silang mga gantong style. Rectangle yung shape niya, tas maliit lang. Di ba usually may Ray-Ban na nakalagay dyan? Ayan, ang nakalagay, Ray-Ban P. Does it mean Ray-Ban Premium? Di ba gusto ko yung mga ganyang fit, yung medyo maliit lang, tapos pa-square siya. And ang ganda kasi brown siya, kasi most of my shades here are black. Kung nagandaan ako dito, pag nakita nyo yung detail niya, mas may kita nyo yung pagka-brown niya. Ayan o. Nung binili ko to sa airport, may 20% off pa siya. So, happiness. Doon pala sa Hong Kong, all in na siya. Kung ano yung price na may kita nyo sa price tag, yun na yung final price niya kasi tax-free na siya. Tax-free na siya? Hindi, wala silang tax. Tama. Okay, time for our next one. Ooh, dumaan kami ni Bebo sa COS kasi nakita namin sa TikTok na ang dami bumibili ng ganito. Parang reflective bag, iridescent. Meron silang malaking version, kaya lang medyo namamahalan kami. And si Bebo mas gusto niya. And since share naman kami sa mga bag, doon na lang yung binili namin. Ang ganda niya. Actually, mas maganda siya pag may flash yung photos niya. Parang nagre-reflect talaga siya. Feeling ko lang, medyo may hirapan ako mag-style sa kanya. Feeling ko maganda siyang pang-errands bag, pero malakas naman ang dating niya. But you know me, I'm more of a fan of this quilted bag nila. So actually si Bebo ang may gusto ni rin ito. Ayan. Bumili siya ng color white pero naghati na rin kami dito since wala pa kami nito. Meron kami nung super laki and then yung medium tapos yung super liit. So hindi pa to yung super liit. I think medium lang to. Kasi meron pa silang binibenta na mas maliit na binili namin na color black. So ayan po siya from COS. Nako, itong next item natin. Sana hindi magalit yung COS. Padala nyo pa rin po ako. Bumili ako ng fake. Fake pa tawag dito. Basta 'di ba meron silang sa Ladies Street, Ladies Market ba 'yon? Sa Phai Wen Street Market. Ang daming magagandang pieces doon, sobra. So explore niyo yung area na 'yon and syempre, makipag-haggle kayo, huwag ipapayag na ibibigay nila sa iyo na fixed price. Kung kailangan na gamitin ang technique na, okay, I'll just go around first. Gamitin nyo. Pero kami, nabili naman namin to at nakipag-haggle naman kami dito. So, ayan, I'm really happy. Ang dami pa nilang ibang colors and alam ko walang gray ang cost eh. So, ayan siya. Actually, super same yung quality nila. Mas makapal lang yung mga material nito. Tsaka mas maganda yung zipper nun. Ito hindi masyado. Pero okay na rin, no? Okay, next natin, let's go to clothing. This was the first piece of clothing that I purchased sa trip namin. This is from Initial Gentleman. Actually, nakita ko to sa vlog ni Lorin. Parang nag-shopping ata dun si Miggy. Ito yung binili ko. Parang navy blue na jacket. Pero manipis lang naman siya, which I like. And maganda yung details niya and maganda yung fit niya sa akin. Medyo may kamahalan lang talaga dun. Actually, yun ang realization namin ni Bebo. Hindi mura mag-shopping sa Hong Kong unless pumunta ka dun sa mga street market. Pero siguro dahil nag-Europe kami at alam namin ang presyohan dun sa mga luxury stores. Ayun, tinext ko pa nga si Nicole Anderson. Sabi ko, bumili ka ng 2 Dior sa Hong Kong? Sabi niya, okay lang, mas mahal naman ang flight to Europe. So, tama naman siya. But then, medyo na-shock lang kami na medyo may kamahalan. So, tumitingin pa rin naman kami sa mga luxury stores. Pero hindi na namin ina-attempt na bumili talaga. Kasi, yun, medyo namamahalan kami. So, it's either if ever mag-Europe na lang kami or magpapasabay kami sa mga pina-follow naming IG shops dyan. Again, this is from Initial Gentleman. And the next namin, just ko, haul ko pa ba to? Ang saya namin sa Zara. Marami rin kami nabili doon. I just got this crop na muscle tee. Actually, mas mahal din ang Zara dun. Parang mas mahal siya dun ng 100 to 200 pesos. I got this pair of gray trousers. Ay naman may nag-construction dyan. This pair of pants, actually hindi siya makikita kasi kabaliktad na. At sinuot ko na po siya sa Hong Kong. Yun, parang may texture lang siya. Can you see it? And then may kasama rin siyang jacket. Which is, I think is nice. Kung nagta-travel ka, parang magaan siya at masarap siyang isuot sa mga trips. Pero ito yung sinuot namin nung nag-date night kami sa Mott 32. And then, I got another pair of black trousers na meron ding texture.
And then, I wanted to show you guys more items that I got dun sa Faiwen Street Market. I got this pair of shorts. Nagaganda na ako sa shorts na to. Ang mahirap lang sa mga street market, bawal nyo sila isukat. So, gagawin yung mga technique na ganun. So, happy naman ako kasi kasya to sa akin. And then, this one, na na-post ko na po sa aking IG. This is a vest. Actually, this is from the women's section. Pero habang nagsashop si Bebo, imbis na tumenga ako dun, sabi ko, tingin nga ako dito, baka may okay. So, nakita ko tong vest na to. And medyo malaki na may sizing niya. And sinuot ko na rin siya sa trip namin kasi hindi ko na-anticipate na sobrang init pala talaga dun sa Hong Kong. And then, this tote bag ba to? Pero yung, ano niya, yung tali niya dito is parang rope. Which I don't advise pag magsha-shopping kayo sa Hong Kong at ito yung gagamitin yung bag. Kasi masakit siya sa balikat, guys. So, ayan. Feeling ko maganda tong beach bag. Ayan. Kung ayaw nyo naman yung logo dyan, or yung mga naka-embroider, baliktarin nyo na lang. Okay, next. Since sponsored yung trip namin, kailangan namin puntahan yung Legoland para kay client. So, ako rin ang market pala nun. Nakabili kami ng mga ice cubes na Lego. Oh my gosh, excited na ako dito. Gawa to yung yellow. Magiging leg yellow. Ang saya. We also got some keychains. Andyan si Yoda, tsaka si Chewbacca. Chewbacca. Ayan, gift natin to. Mga pamangkin ko na fan ng Star Wars. And then, ang dami kong binili sa Lung Fung. Para siyang department store. Parang Watson's nila doon. Bumili ako ng mga ganito for the kids. Ayan. Ano siya eh, for colds, for cough. Meron din pang adult na ginagamit ko ngayon. Ito naman siya, Mento Vapor. Ayan siya, nakalagay. Helps relieve head colds, uncleared nose, muscle and joint, stiffness, skin dryness, and cracking, and bug stings. This is what I'm actually using now. Okay naman siya pag masakit yung katawan mo after a long day of walking. Lalo na dito, nilalagay ko siya kasi ang sakit ng mga shopping bag. And then, kung ano-anong mga white gold oil. Ayan, para sa pamilya ko rin to. Yan, white gold oil. Very Hong Kong. Parang isa nga Singaporean. Ito rin, para sa tatay ko naman to. Medicated oil. And then, bumili rin ako ng scissors para sa bigote ko tsaka sa buko sa ilong. Kasi lagi ako bumibili ng ganito sa Muji. Kaya lang, ang mahal, diba, sa Muji. Parang 500 pesos yung gunting nilang ganito. Lagi siya nangangalawang kasi lagi siyang dumidikit sa sink. Anyway, another happy purchase from Muji. Kailangan ko lang kasi nung lalagyan para sa sabon ko. So, meron akong ganito. Kasi before nilalagay ko lang siya sa kung ano-anong plastic eh. And this one, yan, para pag nag-shower ka. Masarap. Actually, sarap ah. And then, si Bebo ay nag-Sephora, tapos pinabili ko to sa kanya. Medyo addict kasi ako sa mga hair oil ngayon kasi nag-dry siya ever since nagpa-perm ako. So, I'm really using a lot of hair oils now para magkabuhay yung buhok ko. And then, for Mannings naman, shit, nakakatanda. Salon Pass, meron pa rin silang ganito. This one, I got from the Disneyland store. Hindi kami nag-Disneyland, pero I got it from the airport. One is for Luna, one is for Ellie. And then, I also got some bags for my sister. Ako na nag-unbox. Nabili ko rin to sa Faiwen Street. Ang ganda, nagaganda na ako sa kanya. Just like a nice tote na parang perfect lang size niya. Hindi siya super laki. Ayan, ang maganda sa kanya, meron siyang kasamang pouch. Feeling ko magugustuhan to ng ate ko, si Ate Nina. Ito, hindi ko alam kung kanino bibigay. Pwedeng sa nanay ko or pwedeng sa ate ko rin. Pero ang ganda rin ito. Brown leather bag. May kasama rin siyang pouch. And may pa-gold buckle. Ang ganda. No? Sagot kayo. Sumagot kayo. Ang Bicheng yang ba? Ay, Hong Kong pala. Tama ba? Correct me if I'm wrong. If you wanna eat it, pwede mo siyang i-heat sa mug or sa container, tapos isusok mo tong plastic, tapos medyo ano na siya, sarap na siya kainin. Bumili rin kami ng parang ready to eat na mini pork, and yung isa is the golden coin. Yun. And then lastly, mooncake. Actually, nakatrabaho ko na sila nung pandemic. Tapos nagustuhan ni Bebo nung shoot namin at kinain namin after nung shoot. So sabi niya, Bebo, I want some mooncake. So, ayan, bumili kami. Ang kasamang flavor ay lava chocolate coffee. And yung isa naman is lava custard mooncake. Ayan, may bago na tayong lalagyan. Pantahe. Ganun ba lahat ng generation? Anyway, that is it for my super quick Hong Kong haul. Let me know if you guys have any suggestions or kung meron kayong mga shops na alam sa Hong Kong. Please do let me know and please do educate me kung mahal nga ba talaga doon. Mahal ba talaga mag-shopping doon? Kasi diba, naalala ko nung bata ko, may mga pumupunta sa Hong Kong just for the day tapos nag-shopping sila. Siguro hindi na ako yung market nun. Siguro yung mga alta talaga na nag-shopping ng talaga at walang pake sa budget. But as for me, feeling ko, happy naman ako sa mga na-shop ko and mas happy ako kasi meron akong massage gun. Meron pa akong shades. Pero
pero mas todo tayo for our next trip, which will be in Korea. It's gonna happen in 2 weeks. So ngayon, ang plan ko is tapusin na talaga lahat ng mga pending deadlines ko para enjoy na lang tayo sa next trip natin. Okay? Okay guys, ready na ako sa graduation ko. No, I'm getting dressed for the next event. Actually, wala na akong time pakita sa inyo yung look. Pero ito yung gonna be. This is gonna be the statement piece. This is from Novel. I bought this a few months ago and hindi ko siya masusuot. So, abangan nyo na lang sa IG kasi hinanap na tayo ni Bebu. Hey! May ki-epal ako dito. Sa backstage. Congrats! Success! Model ka na pala ngayon. Ang sinasabi. Okay guys, we are back from the show. Tanggalin na natin to. Good job my love, galing mo. Thank you love! Kahit na mukhang ikaw pa yung may show. Bakit? Dahil mas mauna ka pa magpapapicture kay Paul kaysa sa akin. Siyempre friend ko yan. Thank you. Anyway, grabe, parang di ko man lang na-feel yung Sunday. Pero, I think Work is tomorrow, work. back to work pa rin tayo kasi marami tayong mga ganap bukas. Pero bahay lang. I need to shoot some content for mga brands. But thank you. Thank you. Actually, yung pinag-usapan namin ni Will, akala namin malalaos kami habang tumatanda kami. Sabi niya, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang work. And dahil OG nga, tuloy-tuloy pa rin. So, thank you. Thank you for the work. Thank you for your like. Thank you for your sharing. Okay, so, nag-order na lang kami ng food and then back to diet na tayo tomorrow. Guys, grabe yung dilub. Wow. Dilubyo po sa labas. But, I don't know, gusto ko lang makipag-usap sa inyo. Gusto ko talaga makipag-usap. Dahil lang, parang ang ganda ng vibe eh. But anyway, wow, grabe. Wild. Anyway, gusto ko lang i-share kasi for the past few weeks or months, sobrang tuloy-tuloy yung trabaho at super thankful talaga ako. And feeling ko this is because hindi ako madamot. Wow, feeling. I mean, hindi ako madamot sa pera. Like, kahit walang TF, gagawin ko siya kasi passionate talaga ako sa ginagawa ko. And before, nung nagsisimula pa lang ako nung vlogging days ko, kung naalala nyo yun, 10 years or 12 years ago, pag magkakaroon ako ng project, ang mindset ko is hindi ko gagalingan kasi ba't ako mag-e-effort dyan? Eh, hindi naman yan yung content ko talaga. So, nag-e-effort lang ako sa content ko talaga na gusto ko talaga i-post. Pero along the way, na-realize ko na parang, ba't di ko gagawin? Siyempre, kung di ko ginalingan at di effective yung ginawa ko for that client, di na nila ako kukunin or di na nila ako i-refer sa iba. Alam nyo naman na maliit lang naman ang industriya natin. So, ayun, happy rin ako kasi ngayon, meron na akong team. So, meron akong iba-iba, like 4 na videographers na naka-rotate yan. So, bawat content, kung ano yung strength nila, sila yung kukunin ko or kung sino man yung available. Dati, as in very particular talaga ako na gusto ko ako lahat gagawa ako, mag-shoot ako, mag-edit. Parang proud na proud ako sa sarili ko na one-man team ako. Pero ngayon na, syempre, oras mo rin yan. At syempre, ayaw mong ma-creative block. Ayaw mo yung parang mawawala ka ng creative juice. So, syempre, okay din mag-invest ka sa sarili mong team. So, ngayon, kumuha na rin ako ng editor ko for my TikTok na naghahanap ako for the longest time kasi alam niyo naman, pag nag-get ready ako, get ready with me. Syempre, pag nag-film ako, nakikita ko yung brief lang ako. So, sino mag-edit nun? Dapat ako lang makakakita nun. Pero ngayon, sabi ko, hanap na ako ng editor for my TikToks. Kasi gusto ko talagang effortan. Kasi ayoko every year na lang, parang nire-regret ko na parang, ay, sayang naman tong trip na to. Parang pagkatapos tong trip, tinamad na ako. I-edit siya. Sayang lang yung mga tinetake ko mga videos. Hindi ko naman yung binabalikan after ilang years na parang, yan pala yung ginawa ko. Siyempre, gusto ko talaga yun i-share real time din. So, ayoko naman na mag-edit ako every night. Ang sakit-sakit na nga nung mata ko eh. Anyway, yun nga, kausap ko si Will Dasovich, and sabi niya, ngayon na getting older na rin siya, like kaming dalawa, na ang tagal na namin sa industry. Ayun, happy kami na meron pa rin kaming trabaho at tuloy-tuloy pa rin siya. Akala kasi namin na ngayon dumating na yung Gen Z, yung mga TikTok. Akala namin mawawalan kami ng work or mawawalan kami ng asim.
Pero once you get older, parang you build your credibility. So I'm really happy with that na tuloy-tuloy lang ang trabaho. And again, don't forget to share it. Share your blessings at huwag kayo madamot. So yun lang naman gusto ko sabihin. And ayun, in the next 2 weeks, I'll be bringing my family again for an out-of-the-country trip. Hindi kami buong pamilya. Hindi yung before na 14 kami. This time's just gonna be my parents. But hopefully next year ay madala ko uli yung buong pamilya ko sa out-of-the-country trip. Kahit-kahit pa tayo. And again, thank you so much guys for supporting the vlog. Minsan nafe-feel ko na parang ang tamad ko at wala akong kwenta mag-vlog. Pero thank you kasi minsan na sinasabi niyo, yung mga nag-approach sa akin, sinasabi niyo na parang pag nagdi-dinner kayo or mag-isa kayo sa condo or nasa ibang bansa kayo, pinapanood niyo lang yung vlog ko habang kumakain kayo. Parang may kasama kayo. So, natutuwa naman ako sa ganun kasi as someone who lives in a condo, pag kumakain ako, yun din yung gusto kong pinapanood. Kaya nagtutupi ako ng mga damit. Parang gusto ko meron akong kausap or parang meron akong kasama dito sa condo. So, ayun, happy na meron kayong kausap like me. Kahit minsan ay puro pang dog show ang nakikita nyo. But, grabe yung kidlat ha. Wow. Sige na, babay na. Good night. Okay guys, so kakatapos lang po natin magpa-grooming. Hair by Jello and grooming is by Tats. Yung peg kasi na binigay parang vintage eh. So, sinusunod ko lang naman. Ang brief. So, we have work today with Mont Blanc. Originally, it was just me and then biglang si Bebo ay kasali. So, I'm so happy magkasama kami. Second time to work with them. Yes, more work with SSI. Thank you so much. We manifested this. So, syempre, kaya natin ibigay ang best natin. Wow. Ibigay natin yung best natin, so wag na mapalit. Yeah, yung event kasi natin is 2 to 6. So, medyo matagal siya ha. So, tara na. At magpapagas pa tayo dahil wala tayong gas. Got our coffee after our event. Oh yeah, sorry. Well, uwi na tayo na maaga kasi traffic. At magpapampanga pa tayo tomorrow. Make me sweat, make me harder, make... Guys, stress na stress kami kanina kasi ang gaganda ng outfit namin pero wala kaming gas. So isipin nyo, yung event namin was at Soler. Actually, papunta pa lang sa event. Wala na akong gas. pa kami nakapagpagas. Sabi nito, baka daw malate kami sa event. Oh, So, wala di ba ako kami nagpagas? sinabi. Oo. Tulog ako. Andito ako, nagsispill ako. Sabi mo, marasa tayo, late na tayo. Tapos, yun na, pauwi na kami. Naglo-low fuel na. Sobrang traffic. Alam nyo naman ngayon, pag umuulan dito sa Pinas, lalo na paggabi, sobrang traffic. Grabe, 1 oras at kalahati tayong kinapitan ni Derek. Di kami nag-music. Di kami nag-aircon. Hindi kami nag-wiper. At time check, 11 p.m. Not so bad. Nakapag-chill pa kami dito sa condo. At sinong ayaw magbura ng makeup? Nakado pa rin. Di ka mapipimpulin dyan? May hosting pa ako bukas ng super aga. Ano ka matutulog? I'm gonna Masisira copy yung some punda. of the pageant girls. Anyway, ang sayo ng event namin with Mont Blanc. Alam nyo ba, parang 5 lang kaming invite. Actually, 5 lang talaga tayo. 5 na content creators, tapos yung iba, magazines, publications. Nakakatuwa. And I'm so happy that we're starting to work with our dream brands. Sabi ko naman sa iyo na parang sobrang big deal sa amin pag nakaka-work naman yung SSI, Gucci. So, happiness that they even think about us. Yan So, po. thank you so much. We have another one next week. Actually, pag na-invite ako ng mga gano'n, yung mga luxury events, dati sabi ko, parang kailangan ko baguhin yung sarili ko kasi yun yung hinahanap ng brand. But then, they really get you for you. So, di ko binago yung sarili ko. Medyo classy, pero parang dinodog show ko pa rin sila. Medyo dog show. Super fun. And, antok na ako. So, good night because it's gonna be an early day tomorrow. I'm gonna accompany Bebo sa kanyang hosting gig sa Pampanga. Ayun. So, kailangan mo nang tapusin yung mga deadlines ko tonight para masama natin siya. So, ba yan? Good night, guys. May weirdo akong kasama. Nagkapalit kami ng personality. Morning, guys. Time check. It is 7:30 a.m. Pupunta po tayo sa Pampanga today. This is our outfit of the day. Sorry, hindi pa siya masyado maayos, pero
You get the vibes. Sasara ko yan. This is from Beyond the Vines. Yan ang galing, oh. Sobrang same shade. Well, pareho naman silang Beyond the Vines. Kaya siguro, same kayo ng supplier. And, ganda. I'm loving it. Oh, this is my new Beyond the Vines poofy bag. This is gonna be my bag of the day. Andyan yung camera ko. And I'm gonna wear my Gentle Monster shades. Sa mga nagtatanong pala sa DMs, ang style na to ay Hue. H-U-E. Yun ang pangalan ng style niya. So, pag pumunta kayo sa Gentle Monster, hanapin nyo na lang tong style na to kung type nyo. But let's go and hopefully lalaban tayo kasi Friday ngayon. So, sana hindi natin maabutan ng rush hour. Ay, love, kamusta yung tulog mo? Clear up. Look at my makeup. Anong feeling na matulog ng ganyan? Nakagalala ako the whole night. Di ka ba pipimpulin? Yun talaga yung concern ko, no? Di ba, may dala akong makeup remover. Alisin ko na to. Pakita natin yung clip dito. Ano clip na sa ako? May clip na ako? Tontawa ako eh. God, It was a trigger. It was a jump scare. Trigger? Hi guys. Good morning guys. I feel like I'm always rushing and ganto-ganto na lang mga vlog ko. Sorry ah. At kahapon hindi pa ako nakapag-vlog. Nakapag-intro lang ako pero hindi na ako nakapag-vlog kasi hindi ko mabuksan yung GoPro ko. So kailangan pa namin i-google kung paano siya ma-reset at ma-open uli. But okay na siya uli and now it's a Saturday and medyo busy ang ating Saturday natin. Meron tayong shoot today for Mountain Dew. Mountain Dew. So, kaya natin galingan. At sana maganda yung weather kasi parang maulan. So, imimit ko ulit yung videographer ko na si Josh K. Hopefully, we can produce something nice kasi iba na naman to. Kasi yung mga past naming videos together, it's usually fashion. Then last week, comedy naman. So ngayon, parang gusto naman ni client ay adventurous. So, tingnan natin kung ma-pull off natin. And also, we're heading to Vin Orias Atelier para sa ating fitting for a fashion show. Wow, lalakad na siya! ako naman ang mag-model. Feeling. Dahil syempre, support natin si Vin. Model face, love. Alam. But I'm so hungry! Kain muna tayo sa Banawe. Banawe, I missed you! See you guys later! Okay guys, so we are here kay Vin Orias. Meron kaming fitting for the show. Hey! Lumakan na. Okay guys, so katapos lang natin mag-shoot for Mountain Dew. Ang cute ng props, oh. Akala ko pa naman I'm entering my luxury era. Yung pala, dog show era pa rin. Pero ang cool. I had super fun. Saya, mukhang commercial ang shoot namin. Ginive natin sa Mountain Dew. So, hanapin nyo na lang sa IG ko. Taray naman ng Commercial. Parang ready na ako i-build yung portfolio ko. So, sa mga gusto mag-VTR ako or sa mga commercial dyan. Ito na. Yung portfolio nyo na lang na to. Guys, kita nyo tong McDong to. McDo Retiro. McDo Retiro ba to? McDo Banawe. Retiro. Daming memories dyan. Kung nag-aaral ka sa Lourdes, tsaka pupunta para makamit ka ng mga taga-STC. Dyan ka puporma. Tara naman, lakas makaano nung... Turn right on Speaker Perez. Tapos ang the most, gusto, libre ka na yung fries mo. Meron akong ano dito, ampaw. Dahil Chinese New Year. Kung Hefa Choy ay nandito na sa McDo, may ligaya with every coupon. Ano pa yan? Para to kay Lolo, para to kay Lola, para to sa buong pamilya. Gusto mo ako na lang bumili? Sige. So ayun nga yung sinasabi ko, it's either pumunta ka dyan sa McDo Retiro or McDo Banawe kung gusto mo makamit ng taga-ibang school. Kasi nung high school kami, co-ed na kami pero bawat class ay 7 lang yung girls. First day of school pa lang, ang small talk na dyan ay, ako na date mo sa ano sa prom. Yun lang, so many memories here. Grabe. Itong Speaker Perez, ko namin ring memories dyan. Ito yung street na kung saan yung mga sikat na swimming pool. So pwede mo i-rent yung mga swimming pool na yan. So after class, minsan pupunta kami dyan ng mga kaklase ko. Reminisce yan habang si Bebo ay bumibili ng coffee. Anyway, for today, nakapag-fitting na tayo for Vin Orias for his show next week. And then we had lunch with Josh K, kaming girlfriend niya. Kasama natin si Bebo. And then nag-shoot tayo for Mountain Dew. Mountain Dew? Ano ba sabihin? And now, we're just getting coffee and then babalik kami sa condo para siguro matulog saglit at maligo kasi may araw na ako.
Oo. And then later at 7 p.m. meron tayong dinner with our friends. Hello. Do they have oat milk? Yeah, they do. I asked for outside. It's amazing. This is yours. Ice latte with oat milk. Thank you so much.